taon ng kasal sina Anna at Michael. Sa simula maayos ang kanilang buhay. Pareho silang masipag, mapagmahal at puno ng pangarap para sa kanilang pamilya. Si Anna ay isang mapagkumbabang babae na nagtrabaho bilang tindera sa isang maliit na bakery, habang si Michael naman ay nagtrabaho bilang mekaniko sa isang auto shop. Hindi marangya ang kanilang buhay, ngunit sapat ang kita nila upang maitawid ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ang kanilang munting tahanan ay puno ng halakhak at saya, lalo na nang dumating ang kanilang anak na si James, na ngayon ay 2 taong gulang na. Mahal na mahal nila ang kanilang anak. Para kay Anna, si James ang sentro ng kanyang mundo. Madalas niyang gawing inspirasyon ang musmus ng ngiti ng bata upang magpatuloy sa kabila ng pagod sa trabaho. Si Michael naman, sa kabila ng kanyang trabaho sa araw-araw, ay palaging nagbibigay ng oras upang makipaglaro kay James tuwing gabi. Sa paningin ng iba, sila ang perpektong pamilya. Hindi mayaman, ngunit masaya. Ngunit sa kabila ng kanilang ngiti, unti-unting nagbago ang takbo ng kanilang buhay. Si Michael, na dating masipag at maaasahan, ay unti-unting lumayo kay Anna. Hindi agad napansin ni Anna ang pagbabagong ito. Sa simula, akala niya ay simpleng stress lamang ito mula sa trabaho. Ngunit lumabas na ang dahilan. Si Michael ay naging malapit sa ilan niyang kaibigang mahilig magsugal. Noong una, sinubukan niyang lumayo, ngunit hindi nagtagal, natukso rin siyang sumali sa laro. Ang maliit na taya ay naging malaki, at ang kasiyahang dala ng sugal ay nauwi sa pagkagumon. Hindi agad naramdaman ang epekto nito sa simula. Nagagawa pa nilang maitago ang mga maliliit na utang mula sa mga pautang ni Michael sa kanyang mga kaibigan. Ngunit hindi nagtagal, nagsimulang maapektuhan ang kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang ipon na inakala ni Anay para sa kinabukasan ni James ay unti-unting naubos. Ang kanilang budget para sa pagkain ay palaging kulang, at nagsimula na silang magbenta ng ilang gamit sa bahay upang maibsan ang kanilang mga gastusin. Michael, saan napunta ang pera natin? Akala ko magbabayad tayo ng kuryente. Tanong ni Anna, isang gabi nang makita niyang patay ang ilaw sa kusina. Sinagot siya ni Michael ng malamig. Ayos lang yan, sa susunod na linggo babayaran ko na. Ngunit alam ni Anna na hindi totoo ang sinasabi nito. Paulit-ulit na niyang narinig ang parehong pangako. Lumala pa ang sitwasyon nang dumating ang mga naniningil ng utang sa kanilang bahay. Ang maliliit na utang ni Michael ay naging malalaking halaga dahil sa interes. Hindi na mabilang ni Anna kung ilang beses siyang nagmakaawa sa mga naniningil upang bigyan sila ng palugit. Si James, na noon ay masiglang bata, ay unti-unting nawalan ng mga simpleng kasiyahan tulad ng laruan o masarap na pagkain. Ang mga ngiting dati natural sa kanyang mukha ay napalitan ng mga tanong na hindi kayang sagutin ni Anna. Nanay, bakit wala tayong ilaw sa bahay? Tanong ni James na nagpaiyak kay Anna sa gabi ring iyon. Ni hindi na niya kayang sagutin ang kanyang anak, at sa loob-loob niya, nais niyang sisihin si Michael L. sa lahat ng ito. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili siyang umaasa na babalik ang dating Michael na minahal niya. Umaasa siya na ang kanilang pamilya ay muling magiging buo at masaya. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, mas lumalala ang sitwasyon. Si Anna, na dati puno ng pag-asa, ay unti-unti nang nawawala ng lakas. Sa bawat gabi, habang mahimbing na natutulog si James, si Anna naman ay tahimik na umiiyak sa dilim. Iniisip kung paano nila muling mabubuo ang kanilang pamilya. At sa kabila ng lahat ng hirap, pinipilit niyang manatili para sa anak nilang si James. Ngunit ang tanong na patuloy na bumabagabag sa kanya, hanggang kailan ko kakayanin ito? Ang masayang simula ng kanilang buhay ay naging umpisa ng isang matinding pagsubok na magpapabago sa takbo ng kanilang kapalaran. Lumipas ang mga buwan at tila tuluyang nawalan ng pag-asa si Anna at Michael na bumalik pa sa dati nilang buhay. Ang kanilang simpleng tahanan, na minsan nilang itinuring na kanlungan, ay unti-unti nang nawawala ng laman. Isang gamit pagkatapos ng isa, ang mesa, ang lumang refrigerator, maging ang mga kortina sa bintana, ay naibenta na upang may
maipambayad lamang sa utang o pambili ng pagkain. Ang mga pader na dati puno ng dekorasyon at alaala ay ngayon nanatiling hubad at malamlam. Si Ana, na walang ibang hangad kundi mapabuti ang buhay ng kanilang anak, ay halos hindi na makatulog sa kakaisip kung paano nila mapananatili ang pamilya. Si James, na noon ay isang masiglang bata, ay lumalaking walang kamuwang-muwang sa bigat ng kanilang dinadala. Subalit si Ana ay naririnig ang gutom na iyak ni James tuwing gabi, isang iyak na tila bumabaon sa kanyang puso. Sa kabila ng lahat ng hirap, hindi nagawang iwan ni Ana si Michael. Ngunit mas lalong naging halata na ang kanilang mga desisyon ay nagiging sanhi ng kanilang pagkakalugmok. Sa bawat pagkakataong humihingi ng pera si Michael upang maibayad sa kanyang mga utang o ipangsugal, nagkakaroon ng mas malalim na lamat ang kanilang relasyon. "Michael, wala na tayong maibibigay pa," sabi ni Ana habang hawak ang natitirang pera nila isang gabi. Ang natitira na lang ay para kay James. Ngunit ang sagot ni Michael ay palaging malamig. "Kaya ko pa itong ayusin. Kailangan lang natin ng isang pagkakataon." Ang pagkakataon na iyon ay hindi dumating. Dumating ang araw na kahit ang kanilang huling kaldero ay naisangla na rin. Dumami ang mga araw na halos tubig na lamang ang kanilang kinakain. At sa kabila ng lahat, si Ana ay nagpatuloy sa pag-asang makahanap ng solusyon. Subalit ang lahat ng opsyon ay tila naglaho na. Wala nang trabaho si Michael at ang mga kaibigan niyang sugarol ay unti-unti na ring nawala hanggang sa dumating ang pinakamasakit na sandali ng kanilang buhay. Isang gabi, habang iniinda ang gutom ni James, lumapit si Michael kay Ana. "Ana," mahina niyang sabi, "may kumakausap sa akin na gustong umampun kay James." Agad na natigilan si Ana. "Ano? Michael, hindi mo sineryoso yon, hindi ba?" Ngunit ang tingin ni Michael ay walang kasiguruhan. "Wala na tayong magagawa. Ano pa bang ibang paraan ang meron tayo?" Bumalot ang katahimikan sa kanilang maliit na tahanan. Sa bawat tibok ng puso ni Ana, parang nadudurog ang kanyang pagkatao. Lumipas ang maraming araw ng pagtatalo. Si Ana ay nagmakaawa, umiiyak, at pilit na hinahanap ang ibang paraan. "Michael, hindi ko kaya! Anak natin siya!" Sigaw niya habang naglalakad, papalayo sa kanya ang asawa. "Ana, iniisip mo ba kung anong klaseng buhay ang mabibigay natin sa kanya? Gutom, kahirapan, walang kinabukasan. Mas mabuti pang maibigay siya sa pamilyang kaya siyang buhayin." Sagot ni Michael, malalim ang boses at puno ng kaba. Sa wakas, nanaig ang desperasyon. Wala na silang ibang mapagpipilian. Sa araw ng desisyon, si Ana ay nagkulong sa kwarto, yakap-yakap si James na walang kamalay-malay sa mga mangyayari. "Patawarin mo kami, anak," bulong niya habang bumabagsak ang luha sa kanyang mga pisngi. Sa harap ng isang estranghero, isang lalaki na hindi nila kilala, iniabot ni Michael si James. Ang lalaki ay hindi nagsalita ng marami. Tahimik niyang kinuha ang bata at umalis ng walang bakas ng damdamin. Si Ana, na hindi nagawang magpaalam ng husto, ay nanatiling nakaluhod sa sahig, umiiyak at nakatitig sa pintuan. Sa kanyang isipan, pilit niyang tinatanggap na ginawa nila ito para sa ikabubuti ng anak. Ngunit ang katotohanang iyon ay hindi nakabawas sa sakit na kanilang naramdaman. Ang tahanang dati puno ng tawanan ay napalitan ng tahimik na lungkot. Ang hidwaan sa pagitan ni Ana at Michael ay naging mas malalim pa, at sa bawat araw na lumilipas, tila nagiging dayuhan na sila sa isa't isa. Sa kabila ng lahat, isang tanong ang paulit-ulit na gumugulo sa isipan ni Ana. "Tama ba ang ginawa namin? O tuluyan na naming nawala ang aming anak?" Ang mga buwan na sumunod matapos nilang ipaampon si James ay tila naging mas malala pa kaysa sa naunang mga taon ng paghihirap. Si Ana, na pilit pang kumakapit sa natitirang lakas niya para magpatuloy, ay unti-unting nakaramdam ng kawalang pag-asa. Ang mga araw ay tila mahaba at puno ng lungkot. Ang bawat sulok ng bahay ay naging paalala ng kawalan ng anak at ng mga pagkakamaling kanilang nagawa. Si Michael,
Sa kabila ng bigat ng kanilang sitwasyon ay hindi nagbago. Sa halip, lalo pang lumala ang kanyang mga bisyo. Ang pagsusugal na dati palihim lamang ay naging isang lantaran at walang patid na gawain. Tuwing gabi, siya ay aalis, dala ang natitirang pera nila o kung minsan ay nanghihiram na naman mula sa kung sino-sino. Minsan, uuwi siyang lasing, may amoy ng alak na bumabalot sa kanyang katawan, habang si Ana ay nananatiling gising, tahimik na umiiyak sa dilim. Michael, tama na. Paulit-ulit na pagsusumamo ni Ana. Nawala na sa atin si James. Ano pa bang gusto mong mawala? Ngunit ang kanyang mga salita ay tila nagbubunggo lamang sa isang pader. Ang dating Michael na mapagmahal at maalaga ay nawala na, at ang natira na lamang ay isang lalaking lulong sa bisyo. Lumayo ang loob ni Ana sa kanyang asawa. Ang init ng kanilang pagmamahalan na minsang nagpuno sa kanilang maliit na tahanan ay napalitan ng malamig na katahimikan. Sa tuwing magtatama ang kanilang mga mata, ang sakit at galit ay hindi na nila maikubli. Gayunpaman, si Ana ay nanatili. Sa kabila ng lahat, pilit niyang kinukumbinsi ang sarili na may natitira pang pag-asa na maaaring magbago pa si Michael. Baka pagod lang siya. Madalas niyang sabihin sa sarili habang pinipilit niyang unawain ang asawa. Ngunit sa kaloob-looban niya, alam niyang hindi na ito ang Michael na nakilala niya noong una. Isang araw, bumagsak si Michael sa harap ng kanilang bahay habang pauwi mula sa inuman kasama ang mga kaibigan. Napansin ito ng kanilang kapitbahay at dali-daling tumakbo papunta kay Ana. Ana! Si Michael! Bumagsak siya! Sigaw ng kapitbahay na humihingal. Nagpupumilit si Ana na buhatin ang asawa na tila nawalan ng malay. Mabilis niyang tinawag ang tricycle driver na malapit sa kanila upang dalhin si Michael sa pinakamalapit na ospital. Habang nasa sasakyan, hindi mapigilan ni Ana ang kanyang luha. Sa ospital, nakaupo siya sa isang malamig na bangko, naghihintay ng resulta mula sa doktor. Hindi niya alam kung anong dapat niyang maramdaman. Galit, awa, o takot. Ang isang bahagi niya ay gusto nang bumitiw, ngunit ang isang bahagi naman ay pilit pa rin kumakapit. Lumabas ang doktor matapos ang ilang oras, dala ang mga resulta ng pagsusuri. Ginang, kailangan po nating pag-usapan ang kalagayan ng inyong asawa. Sabi ng doktor nang may mabigat na tono. Tumango lamang si Ana, pilit na pinapakalma ang sarili. Siya po ay may malalang kondisyon sa atay na dulot ng sobrang pag-inom ng alak. Kailangan po siyang mabantayan ng maigi, at kung hindi magbabago ang kanyang mga gawi, maaaring lumala pa ito, paliwanag ng doktor. Tumigil ang mundo ni Ana sa sandaling iyon. Sa isip niya, ang lahat ng sakit at hirap na dinanas nila ay tila hindi pa rin sapat upang tumigil si Michael sa kanyang mga bisyo. Umuwi si Michael mula sa ospital makalipas ang ilang araw, ngunit hindi pa rin siya tumigil sa kanyang mga bisyo. Kahit mahina at halatang hirap na ang kanyang katawan, wala pa rin siyang ginawang hakbang upang baguhin ang kanyang buhay. Para kay Ana, ang pag-asa na dating nagbibigay lakas sa kanya ay unti-unti nang naglaho. Sa kabila ng lahat, si Ana ay nanatili. Hindi niya alam kung bakit. Siguro dahil sa alaala ng Michael na minahal niya noon. Siguro dahil umaasa pa rin siyang magbabago ang asawa. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, ang pagkakabuo ng kanilang pamilya ay tuluyang nagkakalamat at hindi na alam ni Ana kung hanggang kailan siya magtitiis. 2 taon ang lumipas mula ng unang madadiagnose si Michael ng malubhang karamdaman sa atay. Sa kabila ng payo ng mga doktor at pagsusumamo ni Ana na magbago siya, nanatili si Michael sa parehong bisyo. Ang mga gabing lasing, siya ay nagpatuloy, bagamat naging mas madalang na dahil sa panghihina ng kanyang katawan. Habang palala ng palala ang kanyang kalagayan, tila lumulubog din si Ana sa dagat ng panghihinayang. Sa mga huling buwan ni Michael, hindi na siya nakapagtatrabaho. Halos hindi na rin siya nakakalakad ng maayos. Si Ana ang nag-asikaso ng lahat, mula sa pagpapakain, pagpapaligo, hanggang sa pagbabayad ng mga gamot na halos hindi na niya alam kung saan kinukuha ang pera. Ang maliit na ipon na dapat sanay para sa mga emergency ay naubos na, at pati ang tulong ng ilang kapitbahay ay hindi na sapat.
Ana, pasensya ka na. Mahina at garalgal na boses ni Michael isang gabi habang inaalagaan siya ni Ana. Lahat ng ito kasalanan ko. Pinabayaan ko kayo ni James. Hindi nakasagot si Ana. Sa halip, tumingin siya sa asawa, ang kanyang mga mata puno ng lungkot at sakit. Sa kabila ng lahat ng kanilang pinagdaanan, hindi niya kayang lubusang sisihin si Michael. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Ana sa sahig malapit sa kama ni Michael, naramdaman niyang tila may kakaiba. Ang hilik ng kanyang asawa, na dati palaging maingay, ay biglang nawala. Agad siyang bumangon, sinuri si Michael at nakita niyang hindi na ito humihinga. Tumigil ang kanyang mundo sa sandaling iyon. Sa gitna ng kanyang pagkataranta, sinubukan niyang gisingin si Michael, ngunit hindi na ito sumagot. Tumawag siya ng ambulansya, ngunit nang dumating ang mga paramediko, wala na silang nagawa. Si Michael ay pumanaw na. Ang burol ni Michael ay tahimik at simple lamang. Hindi marami ang dumalo. Ilan lamang sa mga kapitbahay at dating kaibigan ang nagbigay ng kanilang pakikiramay. Si Ana ay nanatiling nakaupo sa tabi ng kabaong, walang imik at walang luha. Ang kanyang isip ay puno ng mga alaala. Ang araw ng kanilang kasal, ang masayang sandali noong isinilang si James, at ang kanilang mga tawa sa mga panahong hindi pa sila lubos na dinadala ng kahirapan. Sa bawat alaala ay dumating ang mabibigat na tanong. Paano kung mas maaga ko siyang pinigilan? Paano kung mas naging matatag ako? Paano kung hindi namin pinaampon si James? Ang mga tanong na ito ay paulit-ulit na bumabagabag kay Ana, parang mabibigat na alon na walang tigil sa paglapag sa kanya. Pagkatapos ng burol, naiwan si Ana na mag-isa sa kanilang bahay, na ngayon ay tila mas malaki at mas tahimik kaysa dati. Ang bawat sulok ay paalala ng kanilang mga pagkakamali at ng kanilang anak na si James, na wala na rin sa piling nila. Hindi nagtagal, nagpa siya si Ana na simulan ang paghahanap kay James. Hindi ko siya pwedeng kalimutan, bulong niya sa sarili habang hawak ang isang lumang litrato ng kanilang anak. Kahit papaano, gusto kong malaman kung nasaan siya. Ngunit ang paghahanap ay mas mahirap kaysa sa inaasahan niya. Hindi alam ni Ana kung saan magsisimula. Ang estrangherong nag-ampon kay James ay hindi na nila nakausap pa simula ng araw na iyon. Ang mga dokumento ay nawawala at wala siyang sapat na impormasyon upang magtanong sa mga kinauukulan. Lumipas ang mga linggo at buwan ng walang resulta. Si Ana, na puno ng pag-asa noong una, ay unti-unting nawalan ng lakas. Nasaan ka na, James? Bulong niya habang nakaupo sa lumang upuan sa kanilang bahay. Sa kabila ng kanyang pagkabigo, hindi nawala ang kanyang pangarap na muling makita ang anak. Sa kanyang puso, alam niyang kailangang magpatuloy siya, kahit na walang kasiguraduhan kung makakamtan niya ang kanyang ninanais. At habang patuloy siyang nabubuhay sa lungkot at pagsisisi, nagsimula siyang maghanap ng paraan upang muling buuin ang kanyang buhay. Lumipas ang isang dekada mula nang pumanaw si Michael. Sa paglipas ng panahon, si Ana ay patuloy na namuhay, ngunit ang bakas ng kanilang mga pinagdaanan ay nanatiling nakaukit sa kanyang puso. Ang tahanang minsan nilang tinawag na kanila ay matagal nang naibenta upang mabayaran ang mga utang. Sa halip, si Ana ay namuhay ng palipat-lipat ng tirahan, nagsusumikap sa bawat araw upang kumita ng sapat para lamang mabuhay. Namasukan si Ana bilang kasambahay sa iba't ibang amo. Sa simula, ito ay mahirap para sa kanya. Ang bawat tahanang pinasukan niya ay tila may sariling kwento ng hirap at tagumpay. Sa isang bahay, nakilala niya ang isang byudang mahigpit ngunit mabait sa kabila ng kanyang madalas na masungit na pananalita. Sa isa namang tahanan, nagtrabaho siya para sa isang pamilyang may 6 na anak. Lahat ay magulo ngunit puno ng saya. Sa bawat lugar na kanyang pinuntahan, natutunan niyang maging matatag at mas mapagpasensya. Ngunit hindi lahat ng tahanan ay naging magaan ang kanyang karanasan. May mga amo na tila hindi marunong umunawa sa hirap ng isang kasambahay. May mga araw na pinapagalitan siya sa mga bagay na hindi naman niya kasalanan. At may mga gabi na umiiyak siya sa kanyang maliit na kwarto, iniisip kung kailan matatapos ang ganitong uri ng buhay. Sa kabila nito, patuloy siyang nagtiis at nanalangin. Sa bawat bagong trabaho,
natutunan ni Ana na mas kilalanin ang mga tao sa likod ng kanilang mga maskara. Nakita niya kung paano ang mga mayayamang pamilya ay may kani-kanyang pasanin, kung paanong ang tila perpektong buhay ay may mga lihim na sakit at suliranin. Sa mga pamilyang hirap din sa buhay, nakita niya ang malasakit at pagtutulungan na minsan niyang naramdaman noong buo pa ang kanyang pamilya. Isang gabi, matapos ang mahabang araw ng trabaho, napaupo si Ana sa gilid ng kanyang kama at napaisip tungkol sa kanyang nakaraan. Sa mahabang panahon, sinubukan niyang iwasan ang pag-usapan o isipin ang mga nangyari. Ngunit sa katahimikan ng gabi, bumalik lahat ng alaala. Si James, ang araw na pinaampon nila siya, at ang huling sandaling nakita niya ito. Sa loob ng mahabang panahon, pinili niyang magpatuloy sa buhay nang hindi hinaharap ang sakit ng nakaraan. Ngunit sa gabing iyon, isang bagay ang nagbago. Unti-unti niyang naramdaman ang lakas ng loob na harapin ang kanyang nakaraan. Hindi ko na mababawi ang mga nawala, bulong niya sa sarili. Pero hindi ibig sabihin na hindi na ako maaaring magpatuloy. Sinimulan niyang magsulat ng mga alaala niya sa isang maliit na kwaderno na binili niya mula sa natitirang pera niya. Doon niya inilagay ang bawat detalye ng kanyang nakaraan, hindi lamang upang alalahanin, kundi upang matulungan siyang muling buuin ang kanyang sarili. Isinulat niya ang kanyang mga alaala kay Michael, ang mga masaya nilang araw at ang mga sakit na dala ng kanilang mga desisyon. Isinulat din niya ang bawat alaala niya kay James, mula sa kanyang unang ngiti hanggang sa araw na ipinasa nila siya sa isang estranghero. Ang pagsulat na iyon ay tila naging isang paraan upang matulungan si Ana na tanggapin ang lahat ng nangyari. Sa bawat pahina ng kwaderno, natutunan niyang mas kilalanin ang kanyang sarili. Napagtanto niyang ang bigat ng kanyang nakaraan ay hindi kailanman mawawala, ngunit maaari siyang magpatuloy na mabuhay sa kabila ng lahat. Habang tumatagal, unti-unting bumalik ang kislap sa mga mata ni Ana. Hindi ito ang kislap ng masayang babae na dati siyang kilala, kundi isang kislap ng isang babaeng nakaranas ng hirap ngunit handang lumaban. Sa loob ng 10 taon, si Ana ay naging saksi sa maraming uri ng buhay. Ang mga tahanang kanyang pinasukan ay nagturo sa kanya ng iba't ibang aral. Ang halaga ng pagtitiis, ang lakas ng pagmamahal, at ang kakayahang bumangon kahit na ilang beses kang madapa. Unti-unti, natutunan niyang tanggapin ang kanyang nakaraan bilang bahagi ng kanyang kwento. At sa pagtanggap na iyon, nahanap niya ang lakas upang magpatuloy. Ngayon, habang nakatingin siya sa kalangitan mula sa maliit na bintana ng kanyang kwarto, alam niyang may mahabang daan pa siyang kailangang tahakin. Ngunit sa kabila ng lahat, handa siyang harapin ang bawat araw. Dala ang panalangin na isang araw ay makakamtan niya ang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Isang umaga, habang naglilinis si Ana sa loob ng opisina ni Ginoong Sebastian, napansin niya ang isang malaking frame na nakasabit sa dingding. Nakadisplay dito ang iba't ibang larawan ng isang bata. Malinaw na mga baby pictures ni Jonard. Sa bawat larawan, nakikita ang masayang mukha ng isang sanggol na nakasuot ng simpleng damit at nakaupo sa malalambot na unan. Huminto si Ana sa ginagawa at tinitigan ang mga larawan. Sa unay akala niya ay karaniwang alaala lamang ito ng pamilya, ngunit may isang kakaibang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Ang mukha ng sanggol sa mga larawan ay tila pamilyar. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman, ngunit sa bawat detalye ng mga mata, ngiti at maliit na pisngi ng bata, parang may nagbubulong sa kanya ng isang bagay na hindi niya maunawaan. Habang pinagmamasdan niya ang mga larawan, biglang pumasok sa kanyang isipan ang imahe ni James, ang anak na matagal na niyang hindi nakikita. Napahawak siya sa dibdib, dama ang biglang bilis ng tibok ng kanyang puso. Imposible! Bulong niya sa sarili, ngunit hindi niya maiwasan ang ideya. Ang bata sa larawan at si James ay tila magkapareho, mula sa kanilang maliliit na mata hanggang sa kakaibang kurba ng kanilang ngiti. Nayanig si Ana sa kanyang natuklasan. Nagpatuloy siya sa paglilinis, ngunit hindi na niya maalis sa isip ang mga larawang iyon. Sinubukan niyang pigilan ang sarili sa pag-isip ng koneksyon, ngunit mas lalo lamang siyang naging hindi mapakali.
Sa kabila ng takot at pagdududa, may isang bahagi ng kanyang puso ang nagsasabing kailangan niyang alamin ang totoo. Kinagabihan, habang tahimik siyang kumakain sa maliit na kusina ng mga kasambahay, napansin ni Jonard na tila wala siya sa sarili. Lumapit ito at nagtanong, "Ana, okay ka lang ba? Parang ang lalim ng iniisip mo." Nagulat si Ana sa biglang tanong at mabilis nang ngumiti. Opo. Medyo napagod lang po siguro sa trabaho." Sagot niya. Pilit itinatago ang kanyang nararamdaman. Ayaw niyang magtanong ng direkta kay Jonard, ngunit alam niyang hindi siya mapapanatag hanggang hindi niya nalalaman ang totoo. Makalipas ang ilang araw, nagsimula na siyang magtanong-tanong sa mga empleyado ng mansyon. Ginamit niya ang bawat pagkakataon upang alamin ang nakaraan ni Jonard. Maingat ang kanyang bawat galaw, sinisiguro niyang hindi ito halata. "Matagal na ba dito si Jonard?" Tanong niya minsan sa isang tagalinis habang nagtutulungan sila sa pag-aayos ng isang kwarto. "Oo naman, bata pa lang siya, dito na siya pinalaki ng ama niya. Siya ang pinakamamahal ni Ginoong Sebastian," sagot ng tagalinis. "Paano kaya napunta si Jonard dito?" Tanong niya ulit, tila kaswalang tono. "Hindi ko rin alam ang buong kwento, pero sabi ng iba, inampun daw siya ni Ginoong Sebastian mula sa isang mahirap na pamilya. Parang gusto ng matanda na bigyan siya ng mas magandang buhay." Napatigil si Ana. Ang salitang inampon ay parang palaso na tumama sa kanyang dibdib. Biglang sumikip ang kanyang dibdib at hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman. Ang lahat ng piraso ng impormasyon ay tila nagkakaugnay. Ang mga baby pictures, ang pamilyar na mukha ni Jonard at ang kwento ng pag-aampon. Isang gabi, habang nag-aayos ng mga libro sa opisina ni Ginoong Sebastian, muling natagpuan ni Ana ang isang lumang album ng larawan. Nang buksan niya ito, nakita niya ang mas marami pang litrato ni Jonard noong bata pa siya. Sa isa sa mga larawan, nakasuot si Jonard ng paboritong pulang damit na halos katulad ng isinusuot ni James noon. Hindi na niya napigilan ng luha. "Siya nga ba ito? Siya ba si James ko?" Tanong niya sa sarili. Ang damdamin ni Ana ay magkahalong tuwa, takot at kaba. Kung si Jonard nga si James, paano niya ito malalaman ng sigurado? Paano niya haharapin si Ginoong Sebastian na kilalang mahigpit at malamig? At kung totoo nga ito, paano niya maipapaliwanag ang lahat ng nangyari? Sa gabing iyon, hindi mapakali si Ana. Sa bawat segundo, ramdam niya ang bigat ng kanyang nadiskubre. Sa loob-loob niya, alam niyang malapit na niyang malaman ang sagot sa tanong na bumagabag sa kanya ng higit isang dekada. Ngunit alam din niyang ang katotohanan ay maaaring magdala ng mga bagong hamon na hindi niya inaasahan. Kinabukasan, muling bumalik si Ana sa opisina ni Ginoong Sebastian, kunwari para maglinis muli ng mga alikabok. Ngunit ang totoo, inaasahan niyang muling makakita ng mga detalye na maaaring magpatibay sa kanyang mga hinala. Nang buksan niya ang isa sa mga drawer ng lamesa, natagpuan niya ang isang maliit na kahon na puno ng mga dokumento. Isa sa mga papel na naroon ay tila isang sertipiko ng pag-aampon. Ang pangalan ng batang inampon ay malinaw na nakasulat, Jonard Sebastian. Napakapit si Ana sa gilid ng lamesa, ramdam ang panginginig ng kanyang mga kamay. Hindi na siya makapagsalita habang binabasa ang bawat linya ng dokumento. Ang kanyang hinala ay unti-unti nang nagiging malinaw na katotohanan. Sa ilalim ng pangalan ng bata, nakasaad ang ilang detalye tungkol sa kanyang pinanggalingang pamilya. Bagamat limitado ang impormasyon, sapat na ang mga ito upang magdulot ng matinding pagkabigla kay Ana. Ang mga detalye ng petsa, lugar at iba pang impormasyon ay tumutugma sa araw at pagkakataong ipinaampon nila si James. Tila huminto ang oras para kay Ana. Pinilit niyang magpakatatag, ngunit ang bigat ng emosyon ay hindi niya maitatanggi. Nakaupo siya sa gilid ng mesa habang pilit niyang iniintindi ang dokumento. Si Jonard, si James, anak ko siya, bulong niya sa sarili. Ang katotohanan ito ay nagdulot ng magkahalong emosyon kay Ana. May bahagi sa kanyang puso ang punong-puno ng galak. Ang anak na matagal na niyang hinahanap ay nasa harapan lang pala niya sa lahat ng oras na iyon.
Ngunit kasabay ng tuwa, ang matinding takot at guilt. Paano ko siya haharapin? Ano ang sasabihin ko sa kanya? Paano kung hindi niya ako matanggap? Habang bumabalot ang mga katanungang ito sa kanyang isipan, naramdaman niya ang bigat ng kanyang mga naging desisyon noon. Ang alaalang ipinaubayan nila si James sa isang estranghero ay bumalik sa kanya, mas malinaw at mas masakit kaysa dati. Bagamat alam niyang ginawa nila ito dahil sa desperasyon, hindi niya maiwasang sisihin ang sarili sa pagkawala ng kanilang anak. Ngunit higit sa lahat, naroon ang takot. Si Jonard, ang masayahin at mabuting binata na nagturing sa kanya nang maayos mula noon dumating siya sa mansyon, ay malayo na sa batang iniwan nila noon. Siya ngayon ay bahagi na ng isang mas marangyang buhay, at ang ama niyang si Ginoong Sebastian ay may kapangyarihan at impluwensya. Ano ang mangyayari kung malaman ni Jonard ang totoo? Hindi nagtagal, narinig ni Ana ang boses ni Jonard sa labas ng opisina. Agad niyang itinago ang dokumento sa drawer at siniguradong maayos ang lahat ng gamit sa paligid. Nang pumasok si Jonard, nakita niya si Ana na tila hindi mapakali. "Ana, ayos ka lang ba? Para kang namumutla," tanong nito, puno ng malasakit. Ngumiti si Ana, pilit na itinatago ang kanyang nararamdaman. "Opo, Sir Jonard, medyo napagod lang po siguro," sagot niya. Ngunit sa kabila ng kanyang ngiti, ramdam niyang malapit na siyang sumabog sa dami ng emosyong nararamdaman niya. Sa gabing iyon, habang nakahiga si Ana sa maliit niyang silid sa mansyon, hindi niya mapigilang balikan ang mga huling araw na kasama niya si James. Naalala niya ang matamis nitong ngiti, ang boses nito habang tinatawag siyang nanay, at ang mga pangarap na minsan niyang binuo para sa kanilang pamilya. Ngayon, ang batang iyon ay nasa harap niya. Malaki na, mabait, at tila hindi na siya kilala. Habang iniisip ang lahat ng ito, napagtanto ni Ana na wala ng ibang paraan kundi harapin ang katotohanan. Hindi niya alam kung paano niya sisimulan, ngunit alam niyang hindi niya maaaring hayaan na lumipas pa ang panahon nang hindi nalalaman ni Jonard ang kanyang tunay na pinagmulan. Sa mga sumunod na araw, si Ana ay nagpatuloy sa kanyang trabaho, ngunit hindi na niya maiwasan ang pag-iwas kay Jonard. Sa tuwing makikita niya ito, pilit niyang itinatago ang luha. Sa kanyang puso, alam niyang malapit na ang sandali ng kanilang paghaharap, ang sandali kung kailan masasagot ang tanong kung muling mabubuo ang pamilyang matagal nang nagawatak-watak. Ilang linggo matapos matuklasan ni Ana ang katotohanan tungkol kay Jonard, unti-unti na siyang hindi mapakali. Ang bigat ng lihim na kanyang dinadala ay tila lalong bumibigat sa bawat araw na lumilipas. Alam niyang hindi siya maaaring manatiling tahimik, ngunit hindi rin niya alam kung paano niya sisimulan ang pag-amin sa anak na matagal na niyang hinahanap. Ang pagkakataong iyon ay dumating ng hindi inaasahan. Isang umaga, habang nag-aayos si Ana sa opisina ni Ginoong Sebastian, muling binuksan niya ang drawer kung saan niya natagpuan ang dokumento ng pag-aampon ni Jonard. Sa kanyang pag-aalalang hindi siya mahuli, nagulat siya nang biglang bumukas ang pinto. Tumambad sa kanya si Ginoong Sebastian, ang malamig at matalim nitong tingin na agad bumalot sa buong silid. "Anong ginagawa mo dyan?" tanong ng matanda, mababa ngunit puno ng galit ang boses. Agad na nag-iba ang mukha ni Ana. "Pasensya na po, sir. Inaayos ko lang po ang mga gamit dito," sagot niya, pilit pinapanatili ang kanyang mahinahon na tono. Ngunit tila hindi kumbinsido si Ginoong Sebastian. Nilapitan nito ang lamesa at napansin ang bahagyang nakausling papel sa drawer. Kinuha niya ito at tinitigan ng matagal. Mula sa ekspresyon ng mukha ni Ginoong Sebastian, alam ni Ana na may ideya na ito sa kanyang nalalaman. "Kanina pa kita pinapansin nitong mga nakaraang linggo," sabi ng matanda, malamig ang boses. "At ngayon, narito ka. Naghahalongkat sa opisina ko. Ano ba talaga ang pakay mo rito?" Sa puntong iyon, hindi na nagawang magsinungaling ni Ana. Nanginginig, ibinuka niya ang kanyang bibig at sinabi ang totoo. "Ginoo, hindi ko po intensyon ang mangialam. Pero, si Jonard, siya po ang anak ko. Siya po si James,
Ang batang pinaampon namin ng asawa ko, maraming taon na ang nakalipas. Napatigil si Ginoong Sebastian. Sa unang pagkakataon, napuno ng gulat ang kanyang mukha. Ngunit agad ding pinalitan iyon ng matinding galit. Ano ang sinasabi mo? Sinungaling ka! Sigaw niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Sir, hindi ko po naisang kahit ano sa inyo. Hindi ko po ito ginusto. Pero si Jonard po talaga ang anak ko. Hindi ko lang po matiis na hindi malaman ang katotohanan. Paliwanag ni Ana, nanginginig pa rin. Ngunit tila bingi si Ginoong Sebastian sa paliwanag ni Ana. Ginagamit mo lang si Jonard. Akala mo ba't hindi ko nakikita ang plano mo? Gusto mong gamitin ang connection mo sa kanya para makapasok sa buhay ng pamilya ko. Ang mga salitang iyon ay tila kutsilyong tumama sa puso ni Ana. Hindi po totoo yan. Sigaw niya, ngunit si Ginoong Sebastian ay hindi tumigil. Alam mo ba kung gaano ko kamahal si Jonard? Pinalaki ko siya ng may dignidad at respeto. At ngayon, narito ka para angkinin siya. Hindi ko papayagan. Sa gitna ng tensyon, dumating si Jonard. Nagtataka sa malalakas na boses mula sa opisina ng kanyang ama. Agad niyang nakita ang luhaang si Ana at ang galit na si Ginoong Sebastian. Anong nangyayari dito? Tanong ni Jonard. Ang boses niya ay puno ng pag-aalala. Jonard, lumayo ka sa babaeng ito, utos ni Ginoong Sebastian. Sinungaling siya! Sinasabi niyang ina mo siya! Nagulat si Jonard sa narinig. Napatingin siya kay Ana na hindi makatingin ng diretso sa kanya. Ana, totoo ba to? Tanong niya. Ang boses niya ay puno ng alinlangan. Sa wakas, dahan-dahang tumango si Ana. Oo, Jonard. Matagal na kitang hinahanap. Ikaw si James, ang anak ko. Natahimik ang silid. Si Jonard ay tila hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Ngunit sa halip na magalit, nakita ni Ana sa mga mata nito ang isang emosyon na hindi niya inaasahan. Awa. Bakit mo ako iniwan? Tanong ni Jonard. Mahina ngunit puno ng sakit. Hindi namin ginusto. Wala kaming magawa noon. Napilitan kaming ipaampon ka dahil sa matinding kahirapan. Paliwanag ni Ana. Lumuluha. Habang si Jonard ay pilit inuunawa ang sitwasyon, muli na namang sumingit si Ginoong Sebastian. Hindi mo kailangang pakinggan ang mga kasinungalingan niya, Jonard. Ako ang nagpalaki sa'yo at ako lang ang may karapatan sa'yo. Ngunit sa pagkakataong ito, pumagit na si Jonard. Ama, tigilan mo na. Gusto kong marinig ang lahat. Karapatan ko iyon. Ang paninindigang iyon ni Jonard ay nagdulot ng tensyon sa pagitan nilang magdad. Si Ginoong Sebastian, bagdad puno pa rin ng galit, ay hindi nagawang tumutol sa anak. Para kay Jonard, ito ang simula ng isang malaking pagbabago sa kanyang buhay. At para kay Ana, ito ang simula ng paghaharap sa matagal na niyang kinakatakutan. Ang buuin ng sirang relasyon sa anak na matagal nang nawala sa kanya. Makalipas ang ilang buwan, mula nang mabunyag ang katotohanan tungkol sa pagkatao ni Ana bilang ina ni Jonard, ang tensyon sa mansyon ay unti-unting nagbago. Bagdalit matagal bago lumambot ang puso ni Ginoong Sebastian, hindi maikakaila na ang hindi maikakailang koneksyon ni Ana kay Jonard ay nagdala ng pagbabago sa kanilang tahanan. Sa mga unang linggo, nanatili ang lamig ng pakikitungo ni Ginoong Sebastian kay Ana. Madalas niya itong iwasan, at kung hindi man ay pinapakita niya ang kawalan ng tiwala sa mga kilos nito. Sa kabila nito, nanatiling mapagpakumbaba si Ana. Hindi siya gumanti ng anumang salita sa matanda, kahit na minsan ay ramdam niya ang bigat ng puot nito. Sa halip, tahimik niyang ipinakita ang kanyang dedikasyon sa trabaho at ang kanyang pagmamdadhal kay Jonard. Si Jonard, sa kabilang banda, ay naging tulay upang mapanatili ang kapayapaan sa kanilang tahanan. Sa kabila ng bigat ng sitwasyon, pinilit niyang intindihin ang magkabilang panig. Para sa kanya, mahalaga si Ginoong Sebastian bilang dad na nagpalaki at nagbigay sa kanya ng magandang buhay. Ngunit hindi rin niya maitanggi ang koneksyon na nararamdam niya kay Ana, ang tunay niyang ina. Isang araw, habang magkasdad sina Ginoong Sebastian at Jonard sa opisina,
biglang napunta ang usapan sa nangyari ilang buwan na ang nakalilipas. "Dad," sabi ni Jonard, "alam kong galit ka pa rin kay Ana, pero sana subukan mo siyang unawain. Hindi niya ginusto ang mga nangyari noon." Tumingin si Ginoong Sebastian sa anak at sa unang pagkakataon may bahagyang lungkot sa kanyang mga mata. "Hindi ko siya lubos na pinagkakatiwalaan, Jonard. Hindi ganoon kadali para sa akin na tanggapin ang lahat ng ito." "Alam ko po, Dad," sagot ni Jonard. "Pero hindi ba't ginawa niya ang lahat ng makakaya niya para hanapin ako? Hindi siya humingi ng kahit ano mula sa atin. Gusto lang niyang maibalik ang relasyon na matagal nang nawala." Ang mga salitang iyon ay tila tumdad kay Ginoong Sebastian. Sa mga sumunod na linggo, nagsimula siyang pag-isipan ang lahat ng nangyari. Unti-unti, napansin ni Ana ang pagbabago. Ang malamig na mga titig ni Ginoong Sebastian ay hindi na kasing talim gaya ng dati. Ang mga salita nito, bagdat may distansya pa rin, ay nagkaroon na ng bahagyang lambing. Isang gabi, habang naglalakad si Ana sa hardin upang magpahangin, nakita niya si Ginoong Sebastian na nakaupo sa isang upuan malapit sa fountain. Nagulat siya nang bigla itong nagsalita. "Ana, maupo ka rito." Naupo si Ana, nanginginig pa rin sa kaba. Hindi niya inaasahan ang kilos na iyon mula sa matanda. Tumigil sa pagsasalita si Ginoong Sebastian sa ilang saglit, tila iniisip ang tida ding sasabihin. "Maraming taon ko nang iniisip na si Jonard ay anak ko sa lahat ng aspeto. Ako ang nagpalaki sa kanya, Ana. Kaya hindi ko lubos na maintindihan ang pakiramdam na may kahati ako." Hindi alam ni Ana kung ano ang isasagot, kaya't nakinig lamang siya habang patuloy na nagsasalita si Ginoong Sebastian. "Pero naisip ko rin, walang magulang na maghahanap sa kanyang anak ng walang dahilan. Alam kong mahal mo siya at siguro'y oras na para tanggapin ko iyon." Hindi napigilan ni Ana ang pagpatak ng kanyang luha. "Salamat po," mahina niyang sabi. "Hindi ko po nais na agawin siya sa inyo. Alam kong kayo ang nagbigay sa kanya ng buhay na hindi namin maibigay noon. Hiling ko lang ay maging bahagi ulit ng buhay niya." Simula noon, unti-unti nang naging maayos ang samahan ni Ana at Ginoong Sebastian. Bagamat hindi naging ganap ang kanilang relasyon bilang magkaibigan, sapat na ang respeto at pag-unawa upang magbigay ng kapayapaan sa kanilang tahanan. Dahil sa pagbabagong ito, mas naging malapit si Jonard kay Ana. Nagsimula siyang magtanong tungkol sa kanyang nakaraan, sa simpleng buhay na pinagmulan niya, at sa mga alaala ni Ana noong siya ay bata pa. Sa bawat sagot ni Ana, tila nagbabalik ang mga alaala ni James bilang isang batang masayahin at puno ng pangarap. Ngunit hindi lahat ay masaya sa pagbabagong naganap. Ang ibang empleyado sa mansyon ay hindi maikubli ang pagkainggit kay Ana. Para sa kanila, isa lamang siyang katulong na nagkaroon ng mas mataas na posisyon dahil sa kanyang relasyon kay Jonard. Ang mga usap-usapan ay kumalat, ngunit hindi ito pinansin ni Ana. Para sa kanya, ang mahalaga ay ang muling pagbubuo ng kanilang pamilya. Sa kabila ng mga inggit at paninira, masaya siya sa mga simpleng sandali na kasama si Jonard. Sa bawat ngiti at tawa ng kanyang anak, naramdaman niyang unti-unting bumabalik ang piraso ng kanyang pusong matagal nang nagkapira-piraso. Ang pamilya, bagamat hindi perpekto, ay muling naging buo. Sa piling ni Jonard at sa unti-unting pagtanggap ni Ginoong Sebastian, natagpuan ni Ana ang panibagong pag-asa. Isang pagkakataong muling magsimula at ayusin ang sirang nakaraan. Habang unti-unting naging maayos, ang samahan ni Ana, Jonard at Ginoong Sebastian, nagsimula namang kumalat ang mga bulong-bulungan sa loob ng mansyon. Ang ibang empleyado at ilang kakilala ni Ginoong Sebastian ay hindi maitatago ang kanilang pagkainggit kay Ana. Para sa kanila, isa lamang siyang dating kasambahay na bigla na lamang naging bahagi ng pamilya. Ang pagtrato sa kanya bilang ina ni Jonard ay tila hindi nila matanggap, lalo na ang mabilis na pagbabagong dulot nito sa buhay ni Ana. Ang intriga ay nagsimula sa mga tahimik na bulungan. Hindi kaya ginagamit lang niya si Jonard para makuha ang yaman ng pamilya? Sabi ng isang kasambahay
habang nag-aayos ng mga bulaklak sa hardin. Oo nga, sagot ng isa. Napakabilis ng lahat, hindi ba? Dati, halos hindi mo siya mapansin. Ngayon, parang may espesyal na posisyon na siya dito. Ang mga bulong-bulungan ay hindi nagtagal sa mga empleyado lamang. Ang ilang malalapit na kasosyo ni Ginoong Sebastian sa negosyo ay nagsimulang magtanong. Sebastian, sigurado ka ba sa babaeng iyon? Baka sa huli, problema lang ang dalhin niya sa pamilya mo, sabi ng isa sa kanila sa isang pagtitipon. Bagamat hindi niya ito pinapakita, naramdaman ni Ginoong Sebastian ang bigat ng mga tanong at opinyon mula sa kanyang paligid. Isang bahagi ng kanyang isip ang nagtatanong rin. Tama bang binigyan niya ng puwang si Ana sa buhay nila? Ngunit sa kabila nito, naalala niya ang mga pag-uusap nila ni Jonard. Ang pagmamahal ng binata para sa kanyang tunay na ina at ang dedikasyong ipinakita ni Ana. Unti-unti, natutunan niyang balewalain ang mga sinasabi ng iba. Si Ana, sa kabila ng tahimik niyang disposisyon, ay hindi nakaligtas sa mga masasakit na salita. May mga pagkakataon na naririnig niya ang mga empleyado na nag-uusap tungkol sa kanya habang naglilinis siya. Mukhang nabili na niya ang pabor ni Jonard, pero hindi niya magagawa yan kung hindi siya magaling mambola, sabi ng isa. Bagamat nasasaktan, pinipili ni Ana na magpatuloy sa kanyang trabaho at huwag nang sagutin ang mga ito. Isang araw, dumating si Jonard habang nakaupo si Ana sa hardin, tila malalim ang iniisip. Nanay, tawag niya, na agad nagpaangat ng ulo ni Ana. May problema ba? Tanong ng binata. Kita sa kanyang mukha ang malasakit. Umiling si Ana. Wala naman anak, minsan lang, mahirap pakinggan ang sinasabi ng ibang tao. Hinawakan ni Jonard ang kamay ni Ana. Walang ibang tao ang makakapagpabago ng pagtingin ko sa iyo. Alam kong ang iba ay naiinggit, pero hindi iyon mahalaga. Ang mahalaga, nandito ka na. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng lakas kay Ana. Sa kabila ng inggit at intriga, napatunayan niyang hindi matitinag ang pagmamahal ng kanyang anak. Si Jonard ay naging isang sandigan sa mga panahong tila lahat ng tao sa paligid ay tumitingin ng masama sa kanya. Ngunit hindi natapos ang intriga. May mga pagkakataon na sinasadyang ibinabaling ang mga pagkakamali sa mansyon kay Ana. Isang gabi, isang mamahaling vase ang aksidenteng nabasag. Agad itong ibinintang ng isang kasambahay kay Ana. Siya ang huling tao sa kwarto. Siguro, hindi niya sinasadyang mabangga ito, sabi ng kasambahay kay Ginoong Sebastian. Ngunit bago pa man makapagsalita si Ana, pumasok si Jonard sa silid. Huwag ninyong bintangan ng nanay ko nang walang pruweba, sabi nito ng mahigpit. Kung may problema, tingnan muna natin ang katotohanan bago maghusga. Sa sandaling iyon, tila nawala ang lakas ng loob ng mga nagnanais na sirain si Ana. Ang suporta ni Jonard ay malinaw at hindi matitinag. Alam nilang hindi basta-basta masisira ang relasyon ng mag-ina. Habang lumilipas ang mga araw, mas naging matatag si Ana sa harap ng mga pagsubok. Ang mga intriga at inggit ng ibang tao ay hindi na ganoon kasakit para sa kanya. Napagtanto niyang ang pinakamahalaga ay ang relasyon niya kay Jonard at ang pagtanggap ni Ginoong Sebastian. Bagamat nanatili ang inggit ng ilang tao, ang katotohanan ay hindi nila mababago. Si Ana ay bahagi na ng pamilya at sa kabila ng lahat ng balakid, nananatili siyang matatag, isang patunay ng kanyang lakas at dedikasyon bilang ina. Makalipas ang isang taon, mula nang tanggapin ni Ginoong Sebastian si Ana bilang bahagi ng kanilang pamilya, unti-unting bumaba ang kalusugan ng matanda. Sa kabila ng kanyang malakas na panlabas na anyo, hindi maitatangking tumatanda na siya, at ang kanyang katawan ay hindi na nakakasabay sa bigat ng mga responsibilyama sa negosyo at pamilya. Madalas siyang nagpapahinga sa opisina o sa hardin, at kahit hindi niya ito sinasabi, ramdam ni Ana at Jonard na may mali. Jonard! Isang gabi tinawag ni Ginoong Sebastian ang kanyang anak habang sila ay magkasama sa opisina. Kailangan mo ng paghandaan ng kinabukasan. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko pa kayang alagaan ang lahat ng ito. Nagulat si Jonard sa bigat ng mga salita ng kanyang ama.
Ama, huwag kang magsalita ng ganyan. Malakas ka pa naman. Marami pa tayong magagawa ng magkasama. Sagot niya, pilit tinatago ang kanyang pag-aalala. Ngunit tumango lamang si Ginoong Sebastian. Tila alam niyang ang katotohanan ay hindi na maitatago. Sa mga sumunod na buwan, naging mas malala ang kalagayan ng matanda. Kadalasan, hindi na siya makapagtrabaho ng maayos. Dumalas ang kanyang mga konsultasyon sa doktor, ngunit sa kabila ng mga gamot at payo ng mga espesyalista, lalong humina ang kanyang katawan. Isang araw, tinawag ni Ginoong Sebastian si Ana sa kanyang silid. Nakahiga siya sa kama. Mahina, ngunit malinaw ang kanyang pananalita. "Ana," sabi niya, "alam kong hindi naging madali ang ating simula. Pero gusto kong malaman mo, natutunan kitang igalang at mahalin bilang ina ni Jonard." Hindi napigilan ni Ana ang pagpatak ng kanyang mga luha. "Ginoo, maraming salamat po. Hindi ko po alam kung paano ko kayo mapapasalamatan sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong makasama ulit si Jonard." Ngumiti si Ginoong Sebastian, mahina ngunit puno ng sinseryama. "Ang mahalaga ay ang pamilya, kaya't gusto kong pangalagaan mo siya at ang lahat ng iniwan ko." Hindi nagtagal, pumanaw si Ginoong Sebastian sa kanyang pagtulog. Ang balita ay bumalot sa buong mansyon ng lungkot. Ang mga empleyado, kasosyo sa negosyo at mga kaibigan ay nagtipon upang magbigay pugay sa isang lalaking naging haligi hindi lamang ng kanilang pamilya kundi ng kanilang negosyo at komuniyama. Si Jonard, sa kabila ng kanyang pagkamatatag, ay hindi na iwasang lumuha habang nakatayo sa tabi ng kabaong ng kanyang ama. Si Ana naman ay tahimik na sumusuporta, hinahawakan ang kamay ng kanyang anak upang ipadama ang lakas at pagmamahal. Matapos ang burol, binasa ang huling habilin ni Ginoong Sebastian. Sa harap ng abogado, nabasa ang mga dokumento ng mana. Lahat ng ari-arian, negosyo at yaman ni Ginoong Sebastian ay iniwan kay Jonard, kasama ang responsibilyama na ipagpatuloy ang pamamahala sa kanilang imperyo. "Jonard," sabi ng abogado, "ang iyong ama ay nagtiwala sa kakayahan mo. Sinabi niya na handa ka na upang maging tagapagmana ng kanyang mga sakripisyo at tagumpay. Kasama ng yaman at negosyo, iniwan din niya ang tiwala na ikaw ang gagabay sa inyong pamilya." Napabuntong hininga si Jonard. Dama ang bigat ng responsibilyama. Ngunit nang tumingin siya kay Ana, nakita niya ang suporta at pagmamahal sa kanyang ina. "Kakayanin ko," sabi niya sa sarili. Ang mga sumunod na buwan ay puno ng pagsubok para kay Jonard. Ang negosyo ay kailangang pangalagaan at ang mga empleyado ay umaasa sa kanyang pamumuno. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi siya nag-iisa. Si Ana, na dati tahimik na naglilingkod bilang kasambahay, ay naging pangunahing inspirasyon at sandigan ni Jonard. Ang kanilang relasyon bilang mag-ina ay mas naging matatag sa gitna ng hamon ng bagong yugto ng kanilang buhay. Sa tuwing nahihirapan si Jonard, palaging nariyan si Ana upang magbigay ng lakas. "Anak, ginagawa mo ang lahat ng makakaya mo. Ang ama mo ay siguradong proud na proud sa'yo," sabi ni Ana isang gabi habang nag-uusap sila sa opisina. Ang mga salitang iyon ang nagbigay kay Jonard ng lakas upang ipagpatuloy ang kanyang mga responsibilyama. Sa huli, naging magkasama sina Ana at Jonard sa pagharap sa bagong yugto ng kanilang buhay. Sa kabila ng lungkot ng pagkawala ni Ginoong Sebastian, nabuo ang isang mas matibay na pamilya. Si Ana, na minsang nawala sa buhay ng kanyang anak, ay naging katuwang ni Jonard sa pagbuo ng isang kinabukasang puno ng pag-asa at pagmamahal. Pagkatapos ng mga alingaw-ngaw ng pagluluksa, tahimik na sinimulan ni na Jonard at Ana ang kanilang bagong buhay bilang mag-ina. Ang malawak na imperyo ng negosyo na iniwan ni Ginoong Sebastian ay hindi madaling pamahalaan, ngunit pinagsikapan nilang ayusin ang lahat. Si Jonard, bagamat puno ng pangamba sa simula, ay natutong tumayo bilang leader ng kanilang kumpanya. Sa bawat desisyon, ramdam niya ang bigat ng responsibilyama na iniwan ng kanyang ama, ngunit sa likod ng lahat ng ito, palaging nariyan si Ana upang sumuporta. "Anak, huwag kang matakot magkamali," payo ni Ana
sa kanya isang gabi matapos ang isang mahirap na araw sa trabaho. Ang mahalaga, ginagawa mo ang lahat ng makakaya mo. Ang ama mo ay naniniwala sa iyo at ganoon din ako. Ang mga salitang iyon ay naging lakas ni Jonard sa mga panahong puno ng pagsubok ang negosyo. Kasabay ng pamamahala ng kumpanya, natutunan niyang mas makilala ang kanyang ina. Sa kanilang madalas na pag-uusap, nalaman niya ang hirap na pinagdaanan ni Anna noong mga panahong wala siya. Ang mga sakripisyong ginawa nito para sa kanilang pamilya ay nagbigay kay Jonard ng mas malalim na respeto at pagmamahal para sa kanya. "Hindi ko alam kung paano mo kinaya ang lahat, nanay," sabi ni Jonard isang araw habang magkasama silang nagkakape sa hardin. Ngumiti si Anna. "Kakayanin ng isang ina ang lahat para sa kanyang anak. At ikaw, Jonard, ikaw ang nagbigay ng lakas sa akin noon. Sa tuwing nawawalan ako ng pag-asa, iniisip ko lang na balang araw, magkikita tayo ulit." Ang kanilang relasyon bilang mag-ina ay mas lalong tumibay. Si Jonard, na minsang nagduda sa kanyang sariling halaga, ay natutong tanggapin ang pagmamahal ng kanyang tunay na ina. Si Anna naman ay muling natagpuan ang kanyang layunin sa buhay. Bukod sa pagiging sandigan ni Jonard, nagsimula ring tumulong si Anna sa iba pang ina na nawalan ng anak. Isang araw, napansin niya ang isang balita tungkol sa isang grupo ng mga magulang na nagkakaisa upang maghanap ng kanilang nawawalang mga anak. Naantig siya sa kwento ng mga pamilyang tila pinagdaraanan ang parehong sakit na naranasan niya noon. Sa suporta ni Jonard, sinimulan ni Anna ang isang maliit na programa upang tulungan ang mga ina na nawalan ng mga anak o napilitang ipaampon ang kanilang mga anak dahil sa kahirapan. Nag-organisa siya ng mga support group at seminar upang bigyan ng pag-asa ang mga ina na muling mahanap ang kanilang mga anak o tanggapin ang kanilang mga sitwasyon. Ang kanyang kwento ng muling pagkikita kay Jonard ay nagsilbing inspirasyon sa marami. Maraming ina ang lumapit kay Anna, humihingi ng gabay at suporta. "Anna," sabi ng isa sa mga dumalo sa kanyang programa, "hindi ko alam kung makikita ko pa ang anak ko, pero sa kwento mo, naramdaman ko na hindi dapat ako sumuko." Ang mga salita tulad nito ang nagbigay kay Anna ng lakas upang ipagpatuloy ang kanyang layunin. Hindi niya maibalik ang mga panahong nawala, ngunit sa bawat ina na natutulungan niya, nararamdaman niyang nagiging makabuluhan muli ang kanyang buhay. Samantala, si Jonard ay naging matagumpay sa negosyo. Sa suporta ni Anna, napalago niya ang mga kumpanya na iniwan ng kanyang ama. Ngunit sa kabila ng abalang buhay, sinigurado niyang maglaan ng oras para sa kanyang ina. Madalas silang mag-usap tungkol sa mga plano para sa negosyo at sa mga pangarap nila para sa hinaharap. "Naisip ko, nanay," sabi ni Jonard isang gabi, "gusto kong gumawa ng isang proyekto para sa mga pamilyang naghahanap ng kanilang mga nawawalang mahal sa buhay, parang extension ng ginagawa mo." Nakangiti si Anna. "Napakaganda niyan, anak. Alam kong maraming matutulungan ang ideyang yan." Magkasama nilang sinimulan ang proyektong iyon. Sa tulong ng mga koneksyon ni Jonard at ng suporta mula sa kanilang kumpanya, nakalikha sila ng isang foundation na nakatuon sa pagtulong sa mga pamilyang tulad ng dati nilang pinagdaanan. Sa bawat araw na lumilipas, naging mas makulay ang buhay ng mag-ina. Sa kabila ng lahat ng sakit at pagsubok na kanilang pinagdaanan, natutunan nilang muling bumuo ng mga pangarap, hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi para rin sa iba. At sa bagong kabanatang ito ng kanilang buhay, dala nila ang pag-asang kayang buuin muli ang anumang nasira, basta't may pagmamahal at pag-asa sa puso. Ang tagumpay ni Anna at Jonard sa muling pagbubuo ng kanilang buhay ay mabilis na kumalat sa mga taong nakapaligid sa kanila. Ang kwento ni Anna, isang inang napilitang ipaampon ang anak dahil sa matinding kahirapan, nagtiis sa mapait na landas ng paghahanap at sa huli muling nagkasama sila, ay nagsilbing inspirasyon sa marami. Ang kanyang kwento ay nagbigay ng pag-asa sa mga nawalan ng landas, at ang kanyang lakas ng loob na harapin ang lahat ng pagsubok ay naging isang haligi ng pag-asa para sa iba. Isang araw, inimbitahan si Anna bilang panauhing tagapagsalita
sa isang seminar para sa mga magulang na may parehong pinagdaanan. Habang nakatayo siya sa entablado, tumingin siya sa mga mata ng bawat taong nakikinig. Ang buhay ay hindi laging madali. Sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng sinseryama. Ngunit kahit gaano kabigat ang ating pinagdaanan, laging may pag-asa. Ang mahalaga ay hindi tayo sumusuko. Laging may dahilan ang bawat laban na hinaharap natin. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa puso ng mga dumalo. Maraming lumapit kay Ana matapos ang seminar, umiiyak at nagpapasalamat. Para sa kanila, si Ana ay hindi lamang isang ina, kundi isang simbolo ng pag-asa at determinasyon. Samantala, si Jonard naman ay patuloy na namumuno sa negosyo ng kanilang pamilya. Ngunit sa kabila ng pagiging abala, nagkaroon siya ng layunin na higit pa sa personal na tagumpay, ang tumulong sa iba. Sa isang pulong kasama ang kanyang mga tauhan, naglahad siya ng isang plano. Gusto kong gamitin ang mga natanggap nating biyaya upang tumulong sa mga nangangailangan, sabi ni Jonard. Naranasan ko ang buhay na mahirap at alam kong maraming pamilya ang nangangailangan ng tulong upang muling makabangon. Ang ideyang iyon ay nagbunga ng isang bagong proyekto, isang foundation na naglalayong tumulong sa mga mahihirap na pamilya, lalo na sa mga pamilyang may nawawalang anak o napilitang ipaampun ang kanilang mga mahal sa buhay. Sa suporta ni Ana, sinimulan nila ang foundation na pinangalanang Pag-asa Foundation. Ang layunin ng foundation ay hindi lamang magbigay ng tulong pinansyal, kundi magbigay din ng suporta at gabay sa mga pamilyang nakaranas ng kahirapan at pagkawala. Naglunsad sila ng mga programa tulad ng libreng counseling para sa mga magulang, scholarship para sa mga batang inampon o nawawala, at mga job training upang matulungan ang mga magulang na magkaroon ng mas maayos na kabuhayan. Si Ana ay naging aktibong bahagi ng bawat proyekto. Madalas siyang pumunta sa mga seminar at workshops upang makipag-usap sa mga pamilya. Sa bawat kwento ng pasakit na naririnig niya, palagi niyang inuulit ang mensahe ng pag-asa at pagmamahal. Ang lahat ng ito ay posible dahil hindi ko piniling sumuko, sabi niya sa isang grupo ng mga ina na dumalo sa isang workshop. Kung kaya kong harapin ang lahat ng hirap, kaya rin ninyo. Habang patuloy na lumalaki ang kanilang foundation, dumami rin ang mga pamilya na natulungan nila. May mga magulang na muling nakita ang kanilang nawawalang anak, may mga bata na nabigyan ng pagkakataong makapag-aral, at may mga pamilya na muling bumangon mula sa kahirapan. Ang bawat tagumpay ay nagbigay kay Ana at Jonard ng mas malaking inspirasyon upang ipagpatuloy ang kanilang misyon. Isang gabi, habang magkasama sina Ana at Jonard sa hardin ng kanilang mansyon, napansin ni Jonard ang liwanag sa mga mata ng kanyang ina. "Nanay," sabi niya, "lahat ng ito ay dahil sa iyo. Kung hindi dahil sa lakas ng loob mo, hindi natin mararating ang puntong ito." Ngumiti si Ana at hinawakan ang kamay ng kanyang anak. "Anak, lahat ng ito ay dahil mahal kita. At dahil sa pagmamahal na iyon, natutunan ko ring magmahal ng iba. Iyan ang dahilan kung bakit ginagawa natin ito. Para maibahagi ang biyayang natanggap natin." Sa bawat araw na lumipas, ang legacy ni Ana at Jonard ay patuloy na nabubuo. Hindi lamang ito isang kwento ng tagumpay, kundi isang kwento ng pagmamahal, pagsusumikap at pag-asa. Ang kanilang foundation ay naging simbolo ng kanilang pagsasama, at sa bawat pamilya na natutulungan nila, nararamdaman nilang ang kanilang kwento ay hindi lamang kanila. Ito ay kwento ng bawat taong natutong bumangon sa kabila ng lahat ng hirap.